Hi, Speaker! Nasa Ombudsman araw ng Lunes, February 10 ang ilang abogado para magsampa ng reklamo. Ang kakasuhan, si House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng umunoy insertion sa 2025 national budget. Dapat lang po talaga na ipaliwanag nitong Speaker Martin Romualdez kung saan ba talaga at kung paano nila ginagamit ang pondo ng bayan. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po dito sa ating channel. Muli po ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw po pag-usapan natin ang mabilis na karma na nangyari kay Speaker Martin Romualdez. Kasi matapos na pag-inita nila si VP Sara Duterte dahil minadali nga po nila yung impeachment laban kay VP Sara, tapos eto at panigurado po ako dyan mga taga-panood na nakipagkuntsabuhan din sila sa NBI para kasuhan po si VP Sara Duterte. At eto ngayon mga taga-panood, ang bilis talaga ng balik. Si Martin Romualdez naman po, si Speaker Martin at mga kasama niya pong iba, katulad po ni Stella Kimbo at yung kapartner niya po sa paghawak ng budget ng Pilipinas na si Saldico, mga tagapanood, ay kinasuhan po ng mga ilang abogado sa ombudsman para managot po sila dun sa ginawa nilang blanco na budget sa Pilipinas na pinag-uusapan po ngayon yan mga tagapanood, kasi hindi nila maipaliwanag ng tama kung bakit blanco yung binigay nilang may blanco po doon sa binigay nilang budget mga tagapanood. Kaya isa sa mga kaso nila ay GRAP po mga tagapanood. So ito ngayon, tingnan natin kung paano nila haharapin to, ang kasong isinampa sa kanila. Dapat lang po talaga na ipaliwanag nitong Speaker Martin Romualdez kung saan ba talaga at kung paano nila ginagamit ang pondo ng bayan. Ang hirap po sa kanila mga tagapanood, turo sila ng turo kay VP Sara na kurap daw umano, pero sila naman tong kitang-kita yung ebidensya sa pagiging korap. Hindi po to fake news mga tagapanood binalita po to sa mainstream media. O sige, panoorin po natin yung video at kayo na po ang humusga kung fake news ba yung ating balita sa araw na ito. Nagtungo sa Ombudsman ngayong Lunes ang ilang abogado para kasuhan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa MJ Mondehar sa report. Hi, Speaker! Nasa Ombudsman araw ng Lunes, February 10 ang ilang abogado para magsampa ng reklamo. Ang kakasuhan, si House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng umunoy insertion sa 2025 national budget. Ayon sa complainants, nilabag raw nila Speaker Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe at House Budget Leaders na sina Saldico at Stella Kimbo ang falsification of legislative documents. Idinagdag din ang kasong graft. Nagugat ang reklamo sa isyu ng blank item sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo ngayong taon. Issue na una in-expose sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay dating House Speaker Bebot Alvarez, binilang nila kung magkano ang inilagay sa blank items sa 2025 GAA. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Habang nagpa-file sa loob ng ombudsman, ito naman ang sigaw ng mga nagrally laban sa mga kinasuhan. Para naman sa Citizens Crime Watch na isa sa mga nagreklamo, umabot sa 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang kadalang isinampa. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Iginagalang naman ng Kamara ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa umunoy insertion sa 2025 national budget. Samantala, pagkakabilanggo mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 15 taon at perpetual disqualifications paghawak ng posisyon sa gobyerno ang parusa sa kaso. Ayon sa grupo,
hindi diversionary tactic ang reklamo kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara Duterte sa Kamara. Wala rin daw kinalaman si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa inihaing kaso. Ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Mensahe naman nila sa Ombudsman, Gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. Eto lang po yan mga tagapanood ah. Kung wala po silang tinatago, 'di ba? Kung wala po silang ninanakaw sa ating bayan, bakit po kayo maglalabas ng isang dokumento na mayroong blanco? 'Di ba? At bakit kailangan magsingit pa kayo ng karagdagang zero para tumaas yung value nun o nung halaga na yon? Mga tagapanood, ang linaw-linaw, yun po yung nakita ng mga abogado na yon. At doon po kasi nakakapagtaka na mayroong blanco. Di ba sinabi na po ni Tatay Digong yan noon, nilabas niya yung budget daw para sa 2025 ay mayroon pong blanco na nakakapanghinala daw po, sabi noon ni Tatay Digong. Pero nung in-interview si President BBM, dininay niya po iyon at sinabi wala daw blanco doon, di daw pwedeng mangyari yun mga tagapanood. Pero nung kinalap na ebidensya ng mga vlogger natin na masugid na nag-aalam ng katotohanan, ay doon po nila nakita na meron po talaga mga tagapanood. 'Di ba? Nagkaroon po ng blanco. Ngayon, doon sa nangyari na 'yon, malinaw na malinaw sa atin kung sino sa dalawa, mga tagapanood, ang nagsisinungaling. Hindi po ba? O malinaw din doon kung sino talaga ang nagmamahal sa ating bayan, 'di ba? Mas pinatunayan lang ni Tatay Digong yung kanyang pagmamahal sa ating bayan at mas pinatunayan naman ni PBBM yung kanyang kasinungalingan na pagtatakip doon sa pinsan niya na may control dito sa ating budget. Hindi po ba mga tagapanood? Hindi naman natin kailangan maging eksperto tayo, maging maalam tayo kung ano yung sistema sa gobyerno. The mere fact na nagpakita ka ng kahina-hinalang mga dokumento diyan na mayroong blanco, 'di ba? Maiisip mo na kaagad na mayroon tong gagawin na hindi maganda. Tapos ano po yung ginawa nila mga tagapanood ng kampo ni PBBM at dito ni Martin Romualdez? Gumawa po sila ng diversion tactic o nilis nila, 'di ba? Yung issue. Yung ginawa po nila, minadali nila yung pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nangalap kagad ng mga pirma at binayaran daw di umano yung mga pumirma ng milyones. At ngayon may lumabas pa na issue na mga mamahaling sasakyan daw ang ibinigay din. Dagdag dun sa pera, meron pang mamahaling sasakyan. So hiwalay na lang natin na reaction mga tagapanood yung mga binayad sa mga kongresistang pumirma kay VP Sara. So ito muna pagtuunan natin ng pansin, di ba? Malinaw diyan na sila yung gumawa ng diversion tactics mga tagapanood, yung paglilihis ng issue. Kasi yung naging usap-usapan agad yung pag-impeach kay VP Sara sa Kamara Tapos biglang lumabas na kinasuhan ng NBI si VP Sara Duterte kaugnay dun sa sinabi niya na kapag nawala nga daw siya, isunod sila Romualdez, PBBM at si Lisa Marcos. Pagkatapos nun mga tagapanood, di ba wala na tayong narinig sa mainstream media na balita patungkol dun sa blanco nga, nagaa, di ba? Wala tayong narinig na doon mga tagapanood. Kaya eto ngayon, hahabuli naman ng ating mga magagaling na attorney para managot yung sinong dapat managot doon sa budget. Nakahina-hinala mga tagapanood. Panigurado ako dito mga tagapanood. Panigurado po ako dito ha. Sigurado po ako. Sigurado po ako dito mga tagapanood. Dahil nga kinasuhan si Martin Romualdez. Diba? Sa susunod na mga araw, ilang mga araw lang yan, magkakaroon ulit yan ng panibagong malaking issue sa gobyerno para mailihis po yung usapan doon sa kaso ni Martin Romualdez para mawala naman po sa mata ng taong bayan yung ginawa nilang kalokohan. Panigurado yan mga tagapanood, meron yan silang gagawing
isang diversion tactics na naman para po mailihis yung usapan at matabunan yung kanilang issue na siguradong makaka-apekto yan sa kanilang pagtakbo ngayong 2025. So yun lang po mga tagapanood. Daway nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.